Paano pababain ang asukal sa dugo pagkatapos kumain kapamilya? Alam mo ba? Isang simpleng hakbang lang pagkatapos kumain pwedeng magpababa ng asukal sa dugo agad. Kung hindi mo ito ginagawa, baka araw-araw ay may sugar spike na hindi mo namamalayan. Welcome sa ating episode. Ako ang inyong kapamilya doc na magpapaliwanag ng malinaw, diretso at practical. Marami ang nagsasabi, Doc, konti lang naman kinain ko pero mataas pa rin ang sugar ko. At kadalasan, ang dahilan ay hindi ang pagkain lang, kundi ang after-meal habits. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga tested steps na kayang-kaya, mula sa tamang galaw, tamang order ng pagkain, hanggang sa mga common mistakes na dapat iwasan. Hindi komplikado, hindi mahal. Mga simpleng ugali lang na pwedeng gawin ng kahit sino, kahit sa bahay. Kung gusto mong matuto pa ng ganitong kapamilya-style health hacks, i-like ang video para mas marami pang makaalam. Mag-subscribe para updated ka sa susunod na episodes at i-share sa pamilya at kaibigan dahil mas masaya at mas epektibo kapag sabay-sabay tayong nag-iingat. Tuloy na tayo. Bakit tumataas ang asukal pagkatapos kumain? Kapag kumain tayo, ang kanin at carbs ay nagiging glucose. Pumapasok ito sa dugo, tumataas ang blood sugar. Normal ito. Pero ang problema ay kapag masyadong mataas, masyadong matagal bumaba. Doon nagsisimula ang pinsalas sa ugat, bato, at puso. Ngayon, paano natin ito pababagalin? Una, kumain ng may kasama. Kung puro kanin lang, mabilis ang pagtaas ng asukal sa dugo. Pero kung may gulay, protina, o kahit konting sabaw, bumabagal ang pasok ng asukal at nagiging mas stable ang antas nito. Parang may traffic enforcer na humahawak sa daloy, nagsisiguro na hindi ito sumisikip at nagdudulot ng bigla ang spikes. Sa ganitong paraan, hindi lamang mas masarap ang pagkain, kundi mas masustansya rin ito para sa katawan. Ikalawa, galaw agad pagkatapos kumain. Hindi kailangan ng gym. 10 to 15 minutes na lakad sa loob ng bahay o labas, malaking tulong. Para bang binubuksan mo ang gate ng mga muscle para higupin ang glucose at pinapabilis nito ang proseso ng digestion. Ang simpleng paggalaw na ito ay makatutulong din sa iyong metabolism at magbibigay ng extra energy na tiyak na makabubuti sa iyong pang-araw-araw na gawain at aktibidades. Ikatlo, iwas sa sobrang tamis sa dulo ng kainan. Kapag may dessert agad, doble ang taas ng sugar spike na maaring magdulot ng hindi magandang epekto sa ating kalusugan. Mas okay kung paminsan-minsan lang at huwag sabay-sabay. Dahil ang tamang timing at moderation ay mahalaga upang mapanatili ang balanse sa ating dieta at maiwasan ang mga problema dulot ng labis na asukal. Tandaan, ang goal ay hindi zero sugar, kundi steady sugar. Kapag steady, mas protektado ang ugat, mas magaan ang pakiramdam at mas iwas sa komplikasyon. Sa pagkakaroon ng steady sugar, nagiging mas maayos ang daloy ng dugo sa katawan na nagreresulta sa mas magandang kalusugan. Ang mga tao na may tamang antas ng asukal ay kadalasang nakakaramdam ng mas mataas na enerhiya at mas mabuting mood na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na gawain at mga aktibidad. So, kapamilya, kung gusto mong pababain ang asukal pagkatapos kumain halo-halo ang plato, galaw-galaw ang katawan at kontrol sa tamis. At huwag kalimutan, comment mo sa baba kung alin sa mga tips ang kaya mong simulan agad bukas. Kapamilya, sama-sama nating kontrolin ang asukal para sa mas mahabang, mas masayang buhay. Umpisahan na natin. Step number 1. Maglakad ng 10 hanggang 15 minuto. Ito ang isa sa pinaka-epektibong paraan para pababain ang asukal pagkatapos kumain. Kapag gumagalaw ka, ginagamit ng muscles ang glucose sa dugo. Mas mabilis bumababa ang sugar. Hindi kailangang jogging o mabigat na exercise. Ang sikreto, regular na galaw. Pwede na ang lakad sa loob ng bahay, pagwawalis o pagdilig ng halaman, light chores gaya ng pagtiklop ng damit, ikot-ikot lang sa bakuran o kalsada. 10 hanggang 15 minutos lang, malaking tulong na. Bakit effective? Isipin mo ang muscles parang vacuum cleaner. Kapag gumalaw ka, binubuksan nila ang pinto para higupin ang glucose mula sa dugo. Resulta, bumababa ang blood sugar, mas iwas sa spike, mas protektado ang ugat at puso. Kung nakaupo lang tayo pagkatapos kumain na iipon ang glucose sa dugo, parang traffic sa EDSA. Walang gumagalaw, naiipit lahat. Pero kapag naglakad ka, biglang gumaan ang daloy. Gawin itong habit, kahit simpleng lakad-lakad pagkatapos ng tanghalian o hapunan. Kung may kasama sa bahay, sabay kayong maglakad, mas masaya, mas sustainable.
Kung senior ka, huwag pilitin ang mabilis na lakad. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy na galaw. Kapamilya, tandaan, hindi kailangan ng gym membership para kontrolin ang asukal. Isang simpleng lakad lang, araw-araw, ay parang gamot na libre, walang side effect at may bonus pa. Mas magaan ang katawan, mas masarap ang tulog. So pagkatapos kumain, huwag agad humiga. Tumayo, gumalaw, maglakad. Yan ang unang hakbang para pababain ang asukal sa dugo. Step number 2. Tamang order ng pagkain. Simple pero napakalakas ng epekto. Kapag tama ang pagkakasulod ng pagkain, parang may control system ang katawan mo laban sa biglang pagtaas ng asukal. Tandaan ganito ang tamang order. Gulay muna, protina, isda, itlog, manok, tokwa, kanin o carbs huli. Bakit ito gumagana? Ang fiber sa gulay ay parang shield. Binabagal niya ang pagpasok ng sugar sa dugo. Ang protina ay parang anchor. Pinapastable niya ang blood sugar, hindi pabigla-bigla. Kapag carbs ang huli, mas maliit ang spike. Parang may speed bump na humahawak sa daloy ng glucose. Isipin mo ito. Kung kanin agad ang unang sumalubong sa tiyan, mabilis ang pasok ng glucose. Parang expressway, walang harang. Pero kung gulay muna ang unang makakain, may harang na fiber na nagmula rito. Ang mga fiber ay may kakayahang pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa ating bloodstream. Kung protina ang kasunod, may bantay na anchor na nag-aalaga sa ating metabolismo. Pagdating ng kanin, hindi na siya makakapasok ng sabay-sabay, kundi unti-unting na ipapasok sa sistema. Resulta, mas steady ang blood sugar natin, mas iwas sa damage sa ugat at puso na nakakatulong para mapanatili ang ating kalusugan sa katagalan. Practical tips, kapamilya. Sa hapag, unahin ang gulay. Kahit simpleng ensaladang pipino o ginisang kangkong. Sunod, ulam na may protina. Isda, manok, itlog, kahit tokwa o munggo. Kanin o tinapay, huli. Kahit konti lang, mas safe ang epekto. Kung sanay tayo sa kanin agad, subukan lang baguhin ang order. Hindi mo kailangang bawasan agad ang dami. Baguhin lang ang pagkakasunod. Kapamilya, tandaan, hindi lang ano ang kinain, kundi paano mo kinain. Ang tamang order ng pagkain ay parang simpleng strategy na libre, walang gamot, pero malakas ang epekto. So, sa susunod na kainan, gulay muna, protina kasunod, carbs huli. Yan ang pangalawang hakbang para pababain ang asukal sa dugo pagkatapos kumain. Step number 3, uminom ng tubig. Kapamilya, huwag nating maliitin ang simpleng tubig. Ito ang pinaka-basic pero isa sa pinakamalakas na pang-ontra sa taas ng asukal pagkatapos kumain. Ano ang nagagawa ng tubig? Tumutulong sa kidney na ilabas ang sobrang glucose sa ihi. Suporta sa metabolism, mas maayos ang trabaho ng katawan. Nakakatulong mag-normalize ng sugar concentration sa dugo. Pero tandaan, hindi juice, hindi soft drinks, hindi matatamis na inumin. Tubig lang. Bakit? Ang juice at soft drinks ay dagdag asukal pa. Parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Ang tubig, walang kalaban-laban na calories, pero may kakampi na epekto sa katawan. Kahit isang baso pagkatapos kumain, may benepisyo na. Isipin mo, parang hinuhugasan ng tubig ang sistem mo. Tinutulungan ang kidney na magtrabaho at binabawasan ang lagkit ng dugo. Kung gusto mo ng extra boost, pwede mong haluan ng isang kutsarang apple cider vinegar. Nakakatulong ito pabagalin ang pag-absorb ng carbs. Parang dagdag speed bump sa glucose. Pero kapamilya, optional lang ito. Kung hindi ka hiyang sa suka, tubig lang ay sapat na. Ang mahalaga, regular mong ginagawa pagkatapos kumain. Practical tip. Maganda ng baso ng tubig bago ka maupo sa hapag. Gawin itong habit. Pagkatapos ng kanin, pagkatapos ng ulam, inom agad ng tubig. Kung senior ka, mas safe kung plain water lang. Kung may vinegar, siguraduhin na hindi sobra at kumonsulta muna kung may iniinom na gamot. Kapamilya, tandaan, ang simpleng tubig ay parang natural na gamot. Libre, walang side effect at kayang-kaya ng lahat. So pagkatapos kumain, huwag kalimutan, isang baso ng tubig. Yan ang ikatlong hakbang para pababain ang asukal sa dugo. Step number 4, control sa dami. Maraming nagsasabi, healthy naman ang kinain ko. Pero ang tanong, gaano karami? Kahit healthy food, kapag sobra, may sugar spike pa rin. Parang tubig, kahit malinis, kung sobra, lulubog ka rin. Practical guide.
Huwag punuin ang plato. Kalahati gulay, kaunti lang carbs, protina sakto lang, hindi bundok ng ulam. Bakit mahalaga ang kontrol sa dami? Isipin mo ang tiyan parang storage room. Kung sobra ang laman, hindi na kaya ng katawan iproseso ng sabay-sabay. Resulta, biglang taas ng glucose sa dugo. Kung tama lang ang dami, steady ang pasok ng sugar. Mas kaya ng katawan i-handle, mas iwas sa spike. Kapamilya tip: gumamit ng mas maliit na plato. Parang optical illusion. Akala mo marami, pero sakto lang. Hatiin ang kaning kalahati lang ng usual. Dagdagan ng gulay para busog pa rin kahit konti ang carbs. Kung sanay sa buffet style o siksik na plato, subukan lang bawasan ng kaunti. Hindi kailangan gutumin ang sarili. Ang mahalaga ay balance at control. Kapamilya, tandaan, sobra ang kalaban, hindi pagkain. Kahit gulay, protina o kanin, kapag sobra, nagiging problema. So sa susunod na kainan, isipin, hindi lang ano ang kinain, kundi gaano karami. Yan ang ika-4 na hakbang para pababain ang asukal sa dugo pagkatapos kumain. Step number 5. Huwag humiga agad. Kapamilya, ito ang madalas na nakakaligtaan. Yung pagkatapos kumain, diretso higa. Akala natin pahinga, pero sa totoo lang, dagdag problema sa asukal. Kapag humiga ka agad, mabagal ang paggamit ng sugar ng katawan. Mas tumataas ang spike ng blood sugar. Parang traffic na walang gumagalaw, naiipon ang glucose sa dugo. Mas mabuti, umupo ng tuwid para maayos ang digestion. Gumalaw ng konti, kahit simpleng chores lang. Lakad-lakad muna, kahit 10 minutes lang, malaking tulong nga. Isipin mo ito. Kung humiga ka agad, parang pinatay mo ang makina ng katawan. Mabagal ang proseso, kaya naiipon ang asukal. Pero kung umupo o naglakad, parang pinaandar mo ulit ang makina. Mas mabilis ang paggamit ng glucose, mas steady ang blood sugar. Practical tip, kapamilya. Pagkatapos kumain, huwag muna sa kama o sofa. Pwede kang magligpit ng pinggan, magwalis ng konti, o maglakad-lakad sa bakuran. Kung senior ka, kahit simpleng pag-upo ng tuwid at pag-stretch ng braso at paa ay malaking tulong na. Kapamilya, tandaan, ang pahinga ay mahalaga, pero timing ang susi. Huwag agad humiga pagkatapos kumain. Bigyan ng ilang minuto na galaw ang katawan at mas protektado ka laban sa sugar spike. So sa susunod na kainan, piliin ang galaw kaysa higa. Yan ang ika-5 hakbang para pababain ang asukal sa dugo pagkatapos kumain. Mga karaniwang pagkakamali. Pagkatapos kumain, kapamilya, ito ang madalas na nakakalusot sa atin. Akala natin harmless, pero sila ang magpapalala ng sugar spike. Iwasan ito pagkatapos kumain matamis na dessert, parang icing sa problema. Kapag cake, ice cream o leche flan agad, doble ang taas ng asukal. Milk tea o juice, akala healthy dahil may prutas, pero sa totoo, puro sugar load. Parang nagdagdag ka pa ng gasolina sa apoy. Matulog agad. Kapag humiga ka, mabagal ang katawan gumamit ng glucose. Naiipon sa dugo, mas mataas ang spike. Extra rice refill. Kahit healthy ang ulam, kung may dagdag kanin, mas marami pa ring glucose ang papasok. Tandaan, kahit healthy ang ulam, kung may kasamang mga pagkakamaling ito, lalong tumataas ang blood sugar. Parang may magandang plano, pero sinabotahe ng maling hakbang. Isipin mo ang katawan parang team. Ang gulay at protina, sila ang defenders. Pero kapag nagpasok ka ng dessert, milk tea at extra rice, parang biglang dumating ang kalaban na may backup. Resulta, talo ang team, panalo ang sugar spike. Practical tips, kapamilya. Kung gusto ng dessert, gawin itong special occasion, hindi araw-araw. Kung gusto ng inumin, piliin ang tubig kaysa milk tea o juice. Kung busog na, huwag nang mag-refill ng kanin. At kung gusto magpahinga, umupo muna ng tuwid o maglakad-lakad bago humiga. Kapamilya, tandaan, hindi lang kung ano ang kinain, kundi kung ano ang ginawa pagkatapos kumain. Iwasan ang mga karaniwang pagkakamali na ito at mas protektado ka laban sa sugar spike. So, sa susunod na kainan, piliin ang tamang hakbang. Iwas sa dessert, iwas sa milk tea, iwas sa extra rice, at huwag agad humiga. Yan ang susi para pababain ang asukal sa dugo pagkatapos kumain. Sino ang dapat mag-ingat? Kapamilya, hindi lahat pare-pareho ang risk. Lalo na kung ikaw ay may pre-diabetes, may diabetes, may CKD o chronic kidney disease, may belly fat o malaking tiyan, may family history ng diabetes o sakit sa puso. Kung ikaw ay kabilang dito, mas mabilis tumaas ang asukal at mas mabagal bumaba. Parang mas sensitibo ang katawan. Konting mali, mas malaki ang epekto.
Pero tandaan, kahit wala ka pa sa listahan na ito, magandang ugali na simulan ngayon. Bakit? Ang prediabetes ay madalas hindi nararamdaman. Ang belly fat, akala simpleng timbang lang, pero ito'y senyales ng insulin resistance. At kung may family history, parang may warning sign na nakasulat sa genes mo. Kung ngayon palang mag-iingat ka, mas malaki ang chance na hindi ka umabot sa diabetes. Isipin mo ang katawan parang kotse. Kung may history ng diabetes, para kang may warning light na naka-on. Kung may belly fat, parang may dagdag bigat sa makina. Kung may CKD, parang mahina na ang filter ng kotse. Kapag hindi inalagaan, mas mabilis masira. Pero kung maaga kang nag-ingat, steady ang takbo, mas tatagal ang makina. Kapamilya, kung ikaw ay may risk factors, doblehin ang pag-iingat. At kung wala pa, huwag magpakampante. Mas mabuti ang prevention kaysa gamutan. Kapamilya, ito ang 5 simpleng hakbang na parang formula para kontrolin ang asukal pagkatapos kumain gumalaw. Kahit 10 hanggang 15 minutos na lakad o light chores, parang binubuksan mo ang gate ng muscles para higupin ang glucose. Tubig, 1 baso lang, tumutulong sa kidney at metabolism. Libre, walang side effect, pero malakas ang epekto. Smart portions, huwag punuin ang plato. Kalahati gulay, konti lang carbs. Tandaan, sobra ang kalaban, hindi pagkain. Tamang food order, gulay muna, protina kasunod, carbs huli. Parang speed bump na pumipigil sa biglang pagtaas ng sugar. Huwag humiga agad, umupo ng tuwid o maglakad-lakad muna. Kapag humiga ka, mabagal ang katawan gumamit ng glucose. Yan ang after-meal sugar control formula. Simple pero powerful. Isipin mo, 5 hakbang na kayang-kaya, walang gastos, walang gamot, pero proteksyon sa ugat, bato, at puso. Kung gagawin mo ito araw-araw, parang may natural shield laban sa diabetes at komplikasyon. At bonus pa, mas magaan ang katawan, mas masarap ang tulog, mas energized sa susunod na araw. Kapamilya, tandaan, hindi kailangan maging komplikado ang health habits. Ang formula na ito ay parang daily armor mo laban sa sugar spike. Kapamilya, natapos na natin ang after-meal sugar control formula. At dagdag pa, iwas sa mga karaniwang pagkakamali tulad ng dessert agad, milk tea, extra rice, at pagtulog agad. Kapamilya, tandaan, ang tunay na laban sa diabetes at sugar spike ay nasa araw-araw na ugali. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong diet. Ito ay tungkol sa mga simpleng choices pagkatapos kumain. Kung gagawin mo ito consistently, mas steady ang blood sugar, mas protektado ang ugat, bato, at puso. At syempre, mas mahaba at mas masaya ang buhay. Like ang video kung may natutunan ka. Subscribe para updated ka sa susunod na Kapamilya Health Hacks. Share sa pamilya at kaibigan dahil mas epektibo kapag sabay-sabay tayong nag-iingat. At syempre, comment mo sa baba kung alin sa mga steps ang kaya mong simulan agad bukas. Gusto kong marinig ang kwento mo. Kapamilya, kaya natin kontrolin ang asukal. Simulan sa simpleng formula na ito. Hanggang sa susunod na episode, ingat at mabuhay ng mas malusog.